At mas lalo na po ang ating pong awa, no, kahabagan, lalo na yung mga di ba, napapanood natin, parang minsan ayaw mo nang manood ng news kasi nakakalungkot na makita natin ang kalagayan ng ibang mga kababayan natin, no, kahit dito sa community na lang natin, yung Parañaque, grabe. Parañaque pa lang yun. Kaya purihin ng Diyos dahil mabuti at tapat ang Panginoon. Batid niya, alam niya, ang lahat na nangyayari. He is in control of everything, even our lives, no? Kahit sa lahat ng mga nangyayari sa atin. But now, our theme, our topic today or this month is, sabay-sabay nga po natin sabihin yan, Christ's presence is the answer. Regaining strength to carry on. Matthew chapter 11:28. Ayan po, sa buong buwan ng July. Christ's presence, no? Tunay nga po, ang presensya ng Diyos, ang kasagutan sa lahat ng bagay na kailangan natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, are we ready? Now, let us read our Bible. Nandyan po yan at meron po akong slides na sa Tagalog po yan. Our topic is ushering God's presence. No? Ushering, paano natin ba ito dadalihin, paano mo tatanggapin, paano mo imbitahan, paano ba ito kikilos sa buhay mo. Now, in 2 Chronicles chapter 5:13-14, meron po dyan, no? Tagalog po yung ata ang niready ko. Yan. Kaya ba nating basahin ng sabay-sabay? Ready, go. Ayan. Sabay-sabay na tumugtog ang mga trompeta at umawit. Sige po, lakasan po natin. Sabay-sabay po. Ayan, no? Sabi, una pa lang, ano yung unang salita? Ulit nga po, parang hindi ata nangyayari. Sabihin nga natin, sabay-sabay. One more time. Sabay-sabay, no? Sa English, in unity. No? Unified, unity. Now, in unison, inulit-ulit, sabay-sabay nilang inawit. In First Kings, ito po'y patungkol po sa dedication ng temple na ginawa ni Solomon para sa ating Panginoon. In 1 Kings, yan, or hari. Yan, ready, go. Lakasan po natin. Yan, napakaganda. Ano po yung word, yung keyword doon? Na sinabi na puno ng ulap. Sabihin nga po natin, na puno ng ulap. Ang templo ng Panginoon. Next, sabihin naman natin, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. At ano naging resulta? So maya-maya, mababasa natin yan. No? Ang naging resulta ng pagbaba, no? Una, sabay-sabay umawit, nagpuri sa Panginoon in unison. May nagaganap tama po ba? And then sabi doon, yung ulap ng kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba. At nung bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos, ang mga lingkod ng Panginoon na nagwo-worship, mga priests, mga pare, worshipers, na instrumentalists, na yung mga musicians, ang sabi doon, huminto sa kanilang activities dahil sa pagbaba ng presensya ng ating Panginoon. No? Yung kaluwalhatian. Sabihin nga po natin, kaluwalhatian ng Diyos. Yan, parang walang power. Isa pa, kaluwalhatian ng Diyos.
Nais natin maranasan yon. Amen? Now, tignan po natin. Ang purpose kaya po tayo pumaparito sa simbahang ito or sabihin natin yung templo kung saan tayo nagkakasama-sama upang magpuri. Tama po ba? Ang purpose natin, kaya tayo nandito para magbigay ng papuri sama-sama, sabay-sabay, in unison. We will praise God. We will worship our God Almighty. Amen? And next, ang nais natin, kaya tayo nag-gather dito sa place na to upang maranasan ang presensya ng Panginoon, to encounter the living presence of God. Na hindi ka lang basta umawit, pumalakpak, tinaas ang kamay, tapos mamaya upo. Hindi ganon. Dahil ang expectation dapat ng bawat nilalang at ginawa ng Diyos, ang sabi doon, nararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? So maya-maya, mapapunta po tayo. So, but when God's presence is truly among us, ang sabi doon, everything changes. Tama po ba? Pag kumilos ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan, ang lahat ay mababago. Even our lives, kahit ang buhay mo, no, ang pamilya mo, kung sama-sama nagpupuri sa Diyos, may pagbabago, may paggalaw ng Espiritu ng Diyos at siguradong 101%, no, merong mababago. Tama po ba? Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. In 2 Chronicles, kanina binasa natin 5 and 1 King, sabi doon, the most powerful moments na naranasan ng mga tao ng Diyos noong unang panahon when King Solomon dedicated the temple to God. Remember, hindi si David ang inutusan ng Diyos na maggawa ng templo, kundi si Solomon. At this is the most, sabi doon, powerful event and moment na naranasan nila during the dedication of the temple. No, panahon ni Solomon. Because there it was a Holy Spirit visitation. No? Doon sa templo, sa simbahang ito, na nag-gather, mag-worship, magbibigay ng offering, magbibigay ng tithes, magbibigay ng pagsamba sa Panginoon, bumaba ang banal na Espiritu. Akalain niyo yun? Nag-o-offering lang kayo. Nagbibigay lang kayo ng tithes kay Lord. Kumikilos ng Lord. Ang Holy Spirit sabi, i-check mo maigi ang tithes mo, baka hindi kompleto. Tama po ba? Gumagalaw ang banal na Espiritu. Bakit everything na gagawin mo sa templo ng Diyos ay pagsamba sa Panginoon? Tama po ba? Tama po ba? Tama? Sabi ng Acts, whether you live in, in Him we live and move our spirit. Sa Kanya, kumikilos tayo, nabubuhay tayo, humihinga tayo para sa Kanyang kapurihan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Now, imagine that. Tignan po natin. Sabi po doon sa King, merong word doon bandang huli. No? Doon sa, balikan nga po natin 1 King. Meron po sinabi doon na pinili ng Diyos, no? Na sabi doon na pinili ng Panginoon na siya'y manirahan. Tingnan nyo nga po. Tama, hindi, pagkalabas ng pari mula sa banal na lugar na puno ng ulap ang templo ng Panginoon. Imagine this. Ang Diyos na banal na sa langit, tama po ba? Mas pinili niyang bumaba sa ulap. Bakit kaya? Imagine this mula doon sa banal na trono ng Diyos, ang presensya ng Diyos, pinili niyang lumuklok doon sa ulap para lang sumama sa mga tao niyang sumasamba sa templo. Nakita niyo po? Nakita niyo yon? Kung paano binigay ng Diyos. Naku, mamaya, malalaman natin. Bakit kaya mas ginusto ng Diyos na sandaling saglit lang, bababa muna ako. Hindi na ako makatiis. Tama po ba? Parang mga nanay, pagka umiyak lang ng sandali yung anak niya, teka nga, masilip nga.
Tama po ba? Dahil hindi matagalan ng isang nanay, ng isang tatay, na ang kanyang anak ay nagpapalayaw, palahaw sa iyak, na hindi man lang pinapansin. See, tignan niyo po ang senaryo. Okay, next, ang sabi po dito. So, ngayon po dito sa binasa natin sa 1 King, minabuti ni Yahweh. Verse 12 po, basahin nga po natin. Nandiyan po ba, Sister Sarah? Yan. Verse 12, ito po yung word, minabuti ni Yahweh, manirahan sa ulap ang kaluwalhatian niya. No, minabuti ng Diyos. Alam niyo po, yung dedication of the Temple of Solomon, hindi lang one-day event. Hello? Hindi po isang araw lang yon na nag-worship, nag-alay ng sacrifice, ang offering, etc. Ilang days sila nag-worship kay Lord? 7 days. Night and day. Day and night. For 7 days they worship God. Hallelujah. Ikaw kaya, mag-iiyak-iyak ka. No? Isang minuto lang, isang oras lang, talagang awang-awa ka na sa anak mo eh. Ito pa kaya, 7 days na umiiyak, nag-worship ang mga lingkod ng Diyos sa loob ng templo. Hindi ba naman maantig ang puso ng Diyos na mahabagin? Wala nang magagawa ang Panginoon Jesus kundi bumaba. Sige na nga. Sige na nga. Andito na ako. Amen po ba? Napakasarap na experience, ano? Napakasarap. Now, tingnan po natin. Sumunod. Sa verse 21 naman. No, meron po ako dyan. Yung buong 1 King na yan ay, nandiyan po yan, dinownload ko po yung. Sa verse 21, ayan, sana mailabas. Si Solomon, ito ang pinaka-word na grabe nun, talagang nano sa puso ko. Ito ay isa sa mga susi or key, kung nais niyo pong maranasan. Ang sabi sa verse 21, ayan, yung unang slides ng King, nandun yan. Ang sabi po doon, sabi ni Solomon, naglaan ako roon ng lugar. No? Ayan, kung mailalabas po yung ating slides. Naglaan ako roon ng lugar para sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hello? Naintindihan po ba natin yon? Basahin po natin, sabay-sabay, ng malakas na tao sa puso. Ready, go! Wow! Tama po ba? Napakaganda. Kaya pala, tingnan niyo po, kaya pala ang Panginoong Diyos ay wala nang pwedeng gawin na give in, bumigay sa papuri ni Solomon at ng mga Israelites. Why? Because Solomon, he gave, ang sabi doon, nagbigay, naglaan siya ng lugar. Sabihin po natin sabay-sabay, naglaan ako roon ng lugar. Naglaan ako ng lugar para sa aking Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? May lugar na ibinigay. Maaring sabi ni Solomon, Lord, ito ang iyong dwelling place. Tama po ba? Tama po ba? Kaya naman walang magawa ang Diyos, ang Yahweh, binaba niya ang kanyang kaluwalhatian sa templo na ginawa po nila sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ang sabi po dito, na maari po yung pagbaba ng templo o pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos, maaring mangyari dito sa atin. Pwedeng mangyari sa family mo. Pwedeng mangyari sa personal na buhay mo. Pwedeng mangyari sa iyong relasyon, sa iyong tahanan. Amen po ba? Sa iyong trabaho. Bakit naglaan ka kasi ng lugar na kung saan ang luklukan ng Diyos na nasa langit, binaba niya para pagharian ka niya. Amen? Sa family mo.
anumang relasyon. Amen? Anuman ang kabuhayan, negosyo, trabaho, kayang bumaba ng Diyos. Bakit? Dahil naglaan ka ng lugar para sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang yung malakas naman po para sa ating Panginoon. Now, meron pong 3 bagay na dapat po nating maunawaan. 3 principles. Dito na po tayo. 3 principles or kaparaanan na para natin maunawaan ano ang dahilan bakit ang Panginoon, presensya, kaluwalhatian ng Diyos ay kikilos. No? Now, number 1, sabi po dito, worship in unity invites His presence. Sabihin po natin, worship in unity invites His presence. Now, in 2 Chronicles, tignan po natin. Pwede po ba natin basahin ulit? Ready, go. Amen. Sabay-sabay po. Amen. $120 na pa. Imagine nyo po. Kanina ang word natin, unison. Unified. Nagbabasa tayo para hindi sabay-sabay Hello? Palagi ba natin, bababa ang presensya ng Diyos? No? Ang sabi po doon, napakaganda na sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sama-sama. Wala yung iba, hindi nando sa likod. Kundi dito sa lugar na ito, sama-samang nagpupuri. Hindi lamang yon. Merong taga doon sa kabilang side, merong man nasa kanan, nasa kaliwa. But when they start worshiping the Lord together with the instruments, sabay-sabay silang nagpupuri. Not only that, ano pang sabi? Kasama ang kanilang mga anak. Tama po ba? Kasama ang kanilang pamilya. Kanina, akala ko mga Levites lang. Akala ko mga worshipers lang. Akala ko mga musicians lang. But now, I know and nakita ko po, kasama ang buong pamilya na nag-worship kay God. Nag-worship sa Panginoon. So number 1, worship in unity invites His presence. Kapag tayo daw po ay sumasamba ng sama-sama, sabay-sabay, ito ay iniimbitahan mo na bumaba ang presensya ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, ang sabi po doon, this moment of unified worship, sabi doon, triggers a divine response. Wow. Ang sabi po dito doon sa Chronicles, simultaneously, no? Dire-diretso, sabay-sabay. Sabi doon, nag-exist, lahat ng tao nandun nagpupuri, occurring at the same time. Nag-worship, umawit sa isang oras na yon o sa time na yon, sabi doon, sila ay sama-samang nagpupuri. Now, ang sabi po doon, ito daw po ay nagbibigay o nagtitrigger sa divine response ng Panginoon. The glory of God fills the house. No, ang presensya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinuno ang templo. Bakit? Kasi nga po, sabay-sabay tayong nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Amen? So sabi ko nga kanina na simula kapag nagkakaisa, sabay-sabay, may nangyayari. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may mangyayari. May mangyayari! Kapag tayo'y sabay-sabay, magpupuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sabi doon, unison, ang ibig sabihin simultaneously. Unity is being together or atoned with someone. No? Sabi doon, praising and singing
worshiping God all together. Unified worship triggers a divine purpose of God. The glory, the presence of the Lord fills the temple. Amen? Now, tignan niyo po ito. Sa Psalms 131, no? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. For there the Lord bestows His blessing, even life forever. Now, sabi po doon, sa next slides po ba natin, nandoon po yung aking, it triggers or yung attracts, no? Yung magnet, tama po ba? Meron po ako dyan. No? Sunod-sunod na lang po siguro yung slides natin dyan para makita ko rin. Now, sabi po doon, isa pong bagay na nangyayari. Tignan po natin yung example po sa buhay ni Jehoshaphat. Tignan niyo po During that time, dalawang bansa na susugurin ang bayan ng Israel. During the time of Jehoshaphat. Napaka-konti, napakaliit ng numero ng numbers ng army nila Jehoshaphat. Pero sila'y nag-worship, nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ay kumilos. Paano ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nila Jehoshaphat? Paano nila naranasan ang himala ng ating Panginoon? Hindi po ba during that time na sila'y nag-worship sa Panginoon at sila'y humihingi ng consultation sa ating Diyos, kaya ang sabi ng Panginoon para praising, relax lang. Huwag kang masyadong matakot. Huwag kang mag-alala. At ang sabi ng Panginoon, sino ang inilagay? Frontliner ng mga mandirigma. Sino? Ano naalala nyo? Worshippers! Biro mo sa sugod sa laban sa gera. Imagine nyo yung gera sa Aba, ang pinadala, no? Ay ang ating drummer na si Jolog. Ha? At pinadala si JR. Sino pa? Si Brother Japet. Si Randy, napakalakas kumanta. Takot lang nila. Hello, labanan to, gera. Pero ang ipinadala ng Diyos, sabi ng Panginoon, relax. Hindi magagamit yung mga sandata nyo. Ang ipadala nyo sa gera, ang ipadala nyo sa labanan, ay ang mga worshipers. Ang mga musicians. Pumalakpak pa nga ang mga musicians sa atin. Ala, ang one. Asan ang one? Asan ang two? Pati ang dancers. No? Si Elaine. No? At ang mga bata. Grabe. Gera, Lord, teka lang. Anong malay naman ng mga drummer namin para makipag-saksakan dyan? Anong ginawa ng Diyos? When they began to worship the Lord, ang sabi ng Panginoon, bibilang ang Diyos na pag sinabi ng Panginoon, sabay-sabay kayong magpuri sa Panginoon. At nangyari nga, nang sila ay sumigaw ng papuri. And then, ang sabi doon, when they shouted louder than the usual, praise the Lord! Nagkagulo ang mga kaaway. Sa sobrang kaguluhan, na akala nila, napakarami ng mga kalaban na Israelites na taranta. Ang dalawang bansa nagsanib pa, ha? At ang sabi doon, nagtakbuhan at sila mismo, silang dalawang bansa na lalaban sa Israel, sila mismo ang nagpatayan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Let us shout, hallelujah! Praise the Lord! Galing, di ba? Wala ka ng ibang gagawin pa kundi magpuri sa Diyos. Now, in the day of Pentecost, alam po natin yan. During the time na sila'y nag-worship, praying together, doon sa upper room, nakita ng Diyos na nagkakaisa. Tama po ba? Na hindi yung isa nagkikwentuhan, yung isa nagdadaldalan doon. No, kundi sabi, in unity.
They worship God. At yun ang nakapag-attract sa presensya ng banal ni Espiritu. And then suddenly, merong malakas na hangin at ang apoy na kapangyarihan ng banal na Espiritu ay pumuno doon sa mga taong nasa upper room at merong pagbabago dahil yung mga disipulo ng Diyos ay biglang tumapang. Amen? So nakita po natin dito na merong kapangyarihan ng pagbaba ng presensya ng Diyos dahil nagkakaisa silang nagpuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Unity. Worshipful. Sabi doon na praises and worship, ito daw po ang resulta, divine visitation ng ating Panginoon. Amen? Nais niyo bang maranasan yun sa buhay niyo? Amen po ba? Meron po tayong question. Are we truly one in worship? Nagkakaisa ba talaga tayo kapag worship time? Or baka, teka muna, kakain muna ako. Babalik na lang ako. Total, nag-worship pa lang naman. Hello? Nag-worship pa lang naman. No? Kaya, kain muna ako sa labas. Babalik ako maya-maya. Eksakto naman, tapos na yan. Hello? Sabi po doon ng tanong sa ating mga buhay, no? Are we truly one in our worship? Do we come to church as spectators or participants? Wala na po ba yung slides ko? Hindi na gumalaw. Meron po yan. Marami po yan. Magkakasabay-sabay po yan. So, sabi po dito, in our church, sa ating simbahan, ay dapat daw po maranasan. Especially in your home, sa inyong tahanan, in your personal life, hindi lamang araw ng Sunday. Amen? Kundi araw-araw, yung atmosphere ng presensya ng Diyos ay bumababa sa ating tahanan. And I believe, kapag palagi natin ini-invite ang presensya ng Diyos, merong tunay na pagbabago, pag-aayos sa loob ng tahanan. Amen po ba? Palakpakan niyo po ang Panginoon. Now, next, slides, meron po dyan. Now, yung pong kasunod neto, sacrifice prepares the way of God. Yan. Ilabas lang po yung slides niyan. Dire-diretso lang po. Yan. Number 2, sacrifice prepares the way for glory. No? Ano to? Sacrifice? Pagbibigay. Tingnan niyo po natin sa 2 Chronicles ulit. King Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him were before the ark, sacrificing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted. So many. Napakaraming sacrifice na ibibigay nila sa ating Diyos doon sa temple. Yan. So, tignan po natin. When Solomon finished praying, okay? Doon po sa binasa natin 2 Chronicles chapter 7, verse 1. Solomon dedicates the temple. When Solomon had ended his prayer, ano daw po meron? Ano nangyari? Sabay-sabay. Parang mahina ah. When Solomon had ended his prayer, fire. Talagang pa, nagde-deteriorate. Tingnan niyo po, pagkatapos niyang manalangin, tignan niyo yung effect ha, pagkatapos niyang manalangin, fire came down. No? Kinonsume agad yung offering nilang, napakaraming offering. Hindi natin ma-imagine kung paano yung kaganapan ninyo. Fire from heaven consume the burnt offering and the sacrifice.
and the glory of the Lord filled the temple. Tingnan niyo po, merong offering, sabihin po natin, offering, sacrifices. So bago pala mangyari, tingnan niyo po, okay, before the cloud of God's glory bumaba, una, nagsama-samang nag-worship. Pangalawa, kaya bumaba, sila'y nagbigay ng offering kay God. Tama po ba? Nagbigay ng sacrifices of offering sa ating Panginoon. Ang sabi po doon, and God's glory descended and filled the temple. A great sacrifice was offered. Numerous. They could not even be counted. Di na nila mabilang. Alam niyo po mga kapatid, sa pagsamba sa Panginoon, kasama ang pagbibigay. Hello, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kasama ang pagbibigay. Nakahanda ba ang offering mo? Naka-ready na ba ang tithes mo? Numerous sacrifice and offering. Kung nais mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos, magbigay ka. Magbigay ka. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka. Huwag naman paggalit, magbigay ka. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kahit po sa ating tithes and offering, kahit po sa ating pagtulong sa simbahan ito. Ang sabi po doon, meron po ako diyang slides, ang sabi doon, an extravagant, wholeheartedly devotion. The people gave, altogether po, the people gave freely, joyfully, and sacrificially offering. Tithes is central to worship. Singing, praying is central to worship. Wholehearted devotion to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naiintindihan po ba natin ito? Amen po ba? So, ang sabi po doon, kung nais mo, nag-expect ka ng pagkilos, ng kapangyarihan sa buhay mo, gawin natin ang center ng ating pagsamba ay ang pagbibigay, pagsasakripisyo, pagpupuri sa ating Panginoon. Even Elijah, alam po natin ang pangyayari. God consumed his offering. Nagkaroon ng duelo sa Mount Carmel. Pag sinabing the fire from heaven came down and consumed his offering, ibig sabihin, acceptable. Tinanggap ng Diyos ang iyong offering. Tinanggap ng Panginoon ang iyong pagpinagkaloob mo para sa Diyos. Amen? Kaya po ang panawagan po sa atin, even Jesus Christ. Remember in Hebrews chapter 10, ano sabi po doon? Next slide. Sabi doon, the ultimate sacrifice is Jesus Himself. His death tore all veils, granting us full access to God's presence. Through the blood of Jesus, we entered the most holy place. Amen? Tayo kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Nag-sacrifice si Jesus Christ. Nag-alay ng kanyang buhay. Para lang tayo ay makaranas ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Now, panawagan ng Panginoon, mga kapatid, in Romans chapter 12, sabi po doon, this is the key, pangalawa, susunod na susi ng pagkilos ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your spiritual worship to God. Ialay mo, kapatid, ang iyong katawan, ang iyong buhay, ng isang banal, kaaya-aya sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
What are we currently offering to God? Itong tanong. Pagkatapos ng mga example na ipinakita ng Bible, ano po bang uring offering ang ibinibigay mo sa Diyos? Are we holding back anything? Nandun po yan sa reflections po. Next slides. In our worship, convenient lang po ba ang gusto natin? Masarap? Aircon? Pag walang aircon, hindi na masarap mag-worship. No? Have we prepared the altar of our lives? Tayo ba'y inihanda ba natin ang ating buhay sa pagbaba ng kapangyarihan ng Panginoon? Sa buhay po ba natin? Ito po ang tanong ng Panginoon sa atin. And the next is, next slides po. Nang challenge sa atin, but only our prepared altars. Naka-ready po ba? Dapat inihahanda mo ito. Amen? Hinahanda natin ito. And the next, ang sabi doon, pangatlo, prayers invokes His power and presence. Sabihin nga po natin, prayer invokes His power and presence. Amen? Sabi doon sa Chronicles chapter 6, now, my God, may your eyes be open and your eyes attentive to the prayers offered in this place. Lahat ng panalangin na yung binibigay, ipinaaabot sa ating Panginoon, ito ay kanyang pinakikinggan. Fire came from heaven. Kapag ikay nagsasacrifice, pag ikay nagbibigay ng offering, dinededicate mo hindi lamang ang templo, kundi dinededicate mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya nga ang prayer natin, dinidinig ng Panginoon. And then maya-maya, the fire from heaven, tinanggap ang iyong offering. And then the presence of the Lord, the glory of God, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mararanasan mo sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? So worship in unity. Sacrifice sincerity. Prayer in faith. They came all together. Magkakasama-sama ito. Pagkakaisa, buong pusong paghahandog, tapat na pananalangin, ito ang magiging susi kung paano, sabi po dito, and the glory of the Lord came down and filled the temple. Amen? So sabi nga ng ating Panginoon, kung tayo'y sama-samang nananalangin, may magagawa ang Panginoon. Because prayer, to intercede, to judge, sabi doon, to plead, humingi, no, it carries the weight of standing in the gap. Ika'y namamagitan, lalo na nangyayari sa ating bansa. Amen? We're standing in the gap. Dahil wala namang maraming Pilipino na nagpipray for our country. But we, people of God, tayo ang tinawag ng Panginoon upang tayo'y magkaisang manalangin sa ating bayan. Amen po ba? Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ito na po yung last natin. Reflection questions. Next slides po. Nandyan yan. Is prayer central or optional in your life? Ang prayer ba ay sentro ng buhay mo? Or option lang, kapag may pangangailangan lang ako, tsaka ako magpipray. Next question. Do I pray with expectation that God will respond? Yan. Pakilabas nga po yung ating slide. Are we more dependent? Na yung reflection po. Reflection question. Are we more dependent on program than on prayer? Masyado ba tayong nagdidepend kung ano lang dinikta na dapat mo pray? Yun lang ang ipagpipray mo? Na, hindi po ganon. Ang hinahanap ng Diyos
nagkakaisang mga lingkod ng Diyos, nagpupuri, nagkakaisang nananalangin, sumasamba sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po doon, meron po ako dyan sa slides, dahil hindi ko na po sinulat dito, yung bandang huli, no, sa ating conclusion. Bandang huli po. Yan, hindi ko na po sinulat sa aking maliit na papel. Alam niyo po ba, ang bagay na nakakapag-attract sa Panginoon, kung mababalik po natin yung slide, no, patungkol po doon sa magnetic. Konting ano na lang po ito. Alam ko maraming teacher dito magaling sa science. Na sir, yan. Ano nakakapag-attract sa magnet? Metals, na yung mga property na bakal, steel, nagkakaroon ng reaction. Tama po ba? Tama po ba? Now, sabi po doon, yan, magnetic can refer to the property of attracting iron or steel, the force of magnetism itself, or something that possesses a strong attractive quality like a magnetic personality. It can also describe something related to a cause by magnetism. So nakakapag-attract at merong nangyayari. Tignan po natin ito. Having a strong attractive quality, personality, pagkatao mo. Or we can also relate this sa personalidad ng ating Diyos. Magnetic personality describes someone who is charming. Wow! Charming ba ang katabi natin? Charismatic, puno ng pag-ibig. Captivating. Drawing together to them, ito daw po yung magnet na mamagnet niya dahil napakainam, napakaganda ng pag-uugali ng puso ng nilalaman ng ating espiritu. It's spiritually magnetic that God, the Holy God, is drawn to you, drawn to us, to this unified worship. Na mamagnet na natin, na-attract natin ang presensya ng Diyos dahil ikaw ay puno ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Nakita niyo po? Ang Panginoon ay lumalapit. Ang Panginoon ay bumababa sa atin. Dahil nakita niya ang katauhan mo ay punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, at pagsamba sa ating Diyos. Kaya nga kanina sabi ko, wala nang magagawa ang Diyos kundi bumaba at kumilos sa buhay mo. Amen? Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan mo, invite the presence of the Lord. Amen? To reside in our lives. Amen po ba? Naunawaan po ba natin ang ating tunay na pagsamba? Dahil po lahat ay tumayo. Ushering in the glory of God. No? Sabi po doon sa ating conclusion, the call today, you must prepare the temple of God. Ihanda natin ang templo ng Diyos. You must prepare your heart today. Amen? Ihanda mo ang puso mo. Remember, sa First King, anong sabi ni Solomon? Panginoon, Yahweh, naganda ako ng lugar para sa iyo. Iyon ang tanong. Ikaw ba'y naghanda ng lugar para manirahan ng Diyos sa puso mo? Lay down your sacrifice to God. Lift up your voices like the trumpets and worshipers of God. Fall on your knees like Solomon did. Anong ginawa? Nagbigay siya. Have room for His glory
nung araw na yon, nagbigay siya. In one accord, worship God. Together, we will worship to God. Are you ready? Are you ready? Amen? Lift up your hands to the Lord. Now, prepare the room for your God. Prepare your heart for the Lord. Oh, hallelujah. Praise God. Glorious, creating us a temple, hold us living stone when you're enthroned. And as you rose from death and power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hands that saw you clothe us with your glory and draw us by your grace. Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. So arise from your rest, Yes, Lord. and be blessed by our praise as we glory in your embrace as your presence. Now, all together, lift up your hands. Now All together, lift this up our hands to God. Oh, Oh, Jesus, hallelujah. glorious, creating us a temple, for living stone when you're enthroned. Hallelujah. As you rose, And as you rose from death and power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the let our hands hands, that saw come on, you lift up your hands. clothe us with your glory and us by your grace. Oh, the glory Of your presence. of your presence. Yes, now we are inviting
your embrace. At your presence, now free. Lord, we invite the presence of the Lord as we worship God. Hallelujah. Oh God, arise. And so, from your rest, Lord. Hallelujah. And be blessed. Now the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is here. So arise. Bumangon ka, O Diyos. Bumangon ka, Panginoon. Mula sa iyong luklukan. Ibaba mo ang iyong kapangyarihan. Ibaba mo ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Ang iyong kaluwalhatian. All together, worship the Lord. Now in this So place, so arise Naka-ready na ba? Naka-ready na ba ang puso and niyan? be blessed by our This praise is the last time. as we We will sing this for the last time. In all your hearts, narito na ang presensya ng Diyos. Nais niyang manirahan, lumuklok sa iyong puso. Come on, for the last time. For the last time. In a soft voice. In a soft voice. Now, I want you to lift up your hands. Let us sing this song. And so, Rabakaya. Lift up your hands, come on. Sino ang nais? Sino ang nagnanais? Na ang presensya ng Diyos ay lumuklok. Diyan sa inihanda mong puso. Nais mo ba? Nais mo ba? Na lumuklok ang kaluwalhatian ng Diyos sa inihanda mong puso. Lift up your hands. Oh God. Asahan mong may mangyayaring magandang bagay kapag ang Diyos ay lumuklok diyan sa puso mo. Now be ready. Urabakaya yarakyande. Urabakaya. Oh God of heaven and earth. God who seated on the throne in heaven. We are inviting the presence of the Lord to come down, to fill their hearts. Oh God of heaven, touch them, touch the heart of your people. God, punuin mo yung pusong yon. Inihanda nila ito sa iyo. Inilaan nila ito sa iyo. Panginoon, hayaan mong maranasan nila ito. Now, open your mouth. Begin to worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Utter your praises. Utter your praises. Come on. Oh, Rabakaya, Rabakaya. Worship in the Spirit. Utter praises. Oh, Rabakaya, Rakianda, Rakianda. Oh, Rababababakaya, oh, Rababababakaya. Oh, Rababababakaya. Oh, Rakatashanda, Rakia, Rabababakaya. Yes. Yes. You are holy. Yeah. You are Oh, God is moving. God is moving. God is moving. Oh, filling every heart, filling every soul, filling every spirit, every mind. Healing, healing, healing. Receive, receive healing, receive healing. Oh, newness of heart. Oh, a new heart, a new heart, a new heart. God is changing you. God is changing you. Paupuin mo ang Diyos. Ang Diyos ang luluklok. Ang Diyos ay luluklok. Ang Diyos ay uupo sa iyo.
Oh, yeah. Oh, Rabakayara. Oh, Rabba. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Rabba. Come on. Come on. Oh, Rabba. Oh. 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 Now, receive it. Receive. 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 Pouring down. Pouring down. Pouring down. Pouring down. Holy Spirit pouring down. Fire. 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 Oh. 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 Fire came down. Fire. Fire. Oh. Oh. Yes. 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 Hallelujah. Hallelujah. Receive. 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 Receive the pouring of the Spirit of God. Filling every man. Filling every soul. Oh, your life will be changed. Oh, oh, Rabakaya, Yarakiande. Ooh. Oh. Oh. Just the strings. Strings. I want to hear that strings. Louder, Captain. Yes. Louder. God is not yet done. Ooh. Now, if you believe that God is sitting in your heart, now you have the access to ask anything. Ask anything. Oh, oh God, ang Diyos ay nakaluklok sa inyong mga puso. At itong panahon para hingin mo sa Panginoon ang lahat ng naisin mo. Na-attract ang Diyos sa iyong charming. Na-attract ang Diyos sa iyong pag-ibig. Na-attract ang Diyos sa iyong pag-awit. Na-attract ang Diyos sa iyong pagsamba. Wala nang magagawa ang Diyos kundi gawin at iparanas sa iyo ang bagay na nais mong makamtan ngayon. Oh! Yes! Yes! Oh, thank you, Lord! Begin to thank God. Pasalamatan mo na ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Huwag mong hanggang mawala. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi siya aalis sa luklukan ng iyong puso kung hindi mo iaalaw. Do not let God na mawala sa puso mo. Mananatili siya diyan magpakailanman. If you will continue to worship God, if you will continue to love the Lord, oh God, napakalapit lamang ng Diyos. Napakalapit lamang ng Diyos. Salamat, tinugon mo ang aming panalangin at pinaranas mo ang iyong kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos! Everybody shout!